Good morning sa ating lahat! Hallelujah! Bakit kayo tumahimik? Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. So, ako po ay magpapakilala sa inyo. Hindi naman ito first time ako nag-Sunday kasi minsan pag mga statutory, nag-worship leader din ako, ano ko ni Pastor, but sa pag-preach po ay first time ko po. Ako po ay si Joelyn Pailado, 48 years old. 48 years old, graduate po ako ng BTC, kagaya ng marami sa inyo. Ang pag-aaral ko ng BTC, yun lang, aral-aral lang, wala lang, but who would expect na tatayo ako dito sa pulpito. And since I came here in Hong Kong, ako po ay bunga ng airport ministry ni Pastor Madam. 2013. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga, bago pa man ako makarating ng Hong Kong, of course, nanalangin ako sa ating lahat. But there is something in it. Kasi nga, ang naman ng aking utak is, yung sabi ng aming kapitbahay na galing dito, sis, pwede ka mag-part-time doon. Ang dami mong mapagkakalitaan sa Hong Kong. Yun ang nasa isip ko. Ang kumita, kasi kaya nga natin tayo nandito para kumita, di ba? But the Lord has changed it. Amen! Napakabuti ng Panginoon. Kasi nga, nakita ako ni Pastor at Madam doon sa airport. Alam niyo ba na natulog ako sa airport nung pagdating ko? Kasi hindi ako sinundo ng agency. Hindi ako sinundo ng agency kasi daw, hindi nila alam na darating ko. Oh, pero hindi. Talagang kalooban ni Lord na mangyari. And then pagka umaga, pag syempre, ayaw ko kung kayo din ay nakaka-experience sa akin na barya ng pong naman ang aking boss sa pagdating ko sa Hong Kong. So, wala akong pabili na lahan. Kasi nga, kakarating ko lang. And then, Pastor and Madam was there. I was very touched sa ginawa ni Pastor at ni Madam kasi nga, ilan ba lang ang tao na gagawa ng ganoon? Of course, masasabi natin na yun lang na naging totoo at tapas ko nagiging sorry. But it is my testimony na aking buhay. At simula noon, pinag-pray ako ni Madam at ni Pastor. Of course, nakakain din ako ng pulubaw kasi yun yung yun yung agahan. Tapos pinatawag ako ni Pastor. At simula nung araw na yun, hindi ko sila makakalimutan sa buhay. Hindi naman sa gaya ng iba sa atin na nakarating agad dito for the next week. No, hindi. Kasi hindi ako pinag-day off muna ng amo ko for 2 months kasi kapanganak lang niya. So, fast forward, nung ako ay makarating dito sa church na ito, dito sa Lifeway, hindi pa yun Sunday. Kasi ang day off ko is Friday. So, sa kabutihan ni Lord, makwento mo na ako ha. Sa kabutihan ni Lord, talagang inano niya yung steps ko na makarating dito kasi ayoko nakapunta ako ng ibang church but there is something na kulang. And then, when I first stepped here, nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso. And then, sabi ni Madam at ni Pastor sa akin, in-encourage nila ko, dahil don't you worry. Kasi kung desire mo talaga na mag-church, ibibigay yan ni Lord. Kasi kay Lord, di ba? Jesus, walang imposible sa ating Panginoon Jesus. So, pinag-pray nila ako, pinag-pray namin yung kada punta ko dito, nagpe-pray kami na nag-desire ako na makarinig ng preaching. And then, the time na day off ko na, ng Friday, sabi ko kay Pastor, gusto ko talaga mag-join sana ng Sunday. Sabi ni Pastor sa akin, mag-pray tayo. Nag-pray kami. So, noong Sunday na, Friday, Saturday, Sunday, nagkaroon ako ng boldness na kausapin yung amo ko. Sabi ko, Madam, pwede ba akong magsimba? Sabi niya, day off ka na nung Friday. Sabi ko, hindi kasi ako nakapagsimba. Gusto kong magsimba. Sabi ko, 2 oras lang. Sabi ko, ano kami? Friends Edward. Sabi niya, o sige, ba't 2 oras? Oo, 2 oras lang, Madam. Babalik ako agad, sabi ko sa niya. So, di ba, answered prayer. At dumating ako dito, sakto na nag-uumpisa yung worship at saka yung time na yon, ang araw na tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. And that time, simula nung araw na yon until now, I commit myself to the Lord. Kasi ang pagpapala ay
yung sa ating trabaho, no. Hindi sa ating mga employer, no. But it comes only from the Lord. Amen? Hallelujah. And then, ang topic na binigay sa akin is Jesus and my family. So, So, ang title po ng aking mensahe today is The Family Blessed by God. Ito po ay matatagpuan sa Psalm 128. Hallelujah. Pero bago tayo mag-upisa, tayo po muna ay manalangin. Lord, we praise and we glorify your name, for there is none like you. Ikaw ay dakila, ikaw ay tapat kailan ka man. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Lord, dalangin ko nga po sa umagang ito, Panginoon, nasa mga salita mo, Panginoon, na aking ibabahagi sa araw na ito, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, hallelujah, ay tanging ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, na hindi makita, Panginoon, ang aking kahinaan, ngunit ikaw na aking kalakasan sa aking buhay, Panginoon. At Lord, dalangin ko, Lord, na sa umagang ito, Panginoon, ay magkakaroon, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, ng breakthrough, ng revival, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa bawat pamilya na nandito, Panginoon, at lalo na, Lord, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na mayroon ding pamilya sa Pilipinas, O Lord God. Lord, salamat sa katapatan mo, salamat sa biyaya mo. Ito nga po ang aking samot dalangin in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ang Psalm 128 po is a close companion of Psalm 127. Kasi nga, ito ay nagpo-focus patungkol sa family. And then, Psalm 128 is titled A Song of Ascents. Ano ba yung the word ascent? Yung ascent po sa Hebrew term is ma'alot, which is going up. And then, the word itself can refer to steps as well as pilgrimage. Naalala nyo yung mga Muslim natin kapatiran, di ba may pilgrimage sila, meron silang Hajj. Ganon din ang ating, ang mga Kristiyano noon. Ito yung ano nila, di ba? May step siya pataas. Paakyat sila ng Jerusalem. And during this time, yung Song of Ascents, ito yung inaawit nila. So, isa ito sa mga 15 kanta na inaawit ng mga manlalakbay on their way to Jerusalem. Usually, for yearly feast, yung mga pesta na sineselebrate nila is Passover, Pentecost, and Tabernacles. Gaya ng Salmo 127, ito ay nakatutok sa gawain ng Diyos, sa loob at sa pamamagitan ng pamilya. Amen? Hallelujah! And my goal for today is malaman ng bawat isa sa atin na fearing God and obeying the Lord is the root of all family blessings. Amen? The blessings that only God can give. That ang blessing na iyon ay hindi po maikukumpara. Amen? Hallelujah! So, basahin natin ang ating teksto. Sa Psalm 128, verse 1 to 6, Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Obvious naman na ito ay patungkol sa isang ama. So sa isang tao na may takot sa Panginoon at sumusunod sa Panginoon. Kasi nga, masasabi natin na may wife at saka may children. So ito ay patungkol sa isang ama na may takot sa Panginoon. But for us, sa atin na mga hindi, ito po ay para sa ating lahat. Hindi lamang sa isang tao, sa lalaki, isang asawa, ngunit pati sa atin na may
nananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Amen? So, ang pangunahing the key concept of Psalm 128 is about blessings. Ito ay makikita natin sa verse 1, verse 2, verse 4, and verse 5. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang Psalm 127 ay nagsasabi, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Kasi nga, it is the Lord who provides shelter and security. So the idea is that our total dependent on God, hindi sa ating kakayahan. Kasi baliwala ang lahat kung hindi ang Panginoong Hesus ang sentro sa ating buhay. Amen ba? Amen. Hallelujah. So the question for today is, how God blessed the family? And what are those feelings? So, magbigay ako ng konting sa aking pamilya. Ako po ay lumaki na may takot naman of course sa ating pananampalataya noon. We fear God. Lahat sa atin may takot sa Panginoon. Ang tatay ko ay, sa Bisaya pa is kaabang, ewan ko kung ano yung sa Tagalog. Yung right hand ng pare, sila yung taga-serve ng mga kung wala naman ng pare, sila yung mag-replace. And then, ang nakita ko sa tatay, kung matakot siya sa Panginoon, pag nananalangin siya, siya lang. Tapos pag nagbabasa na siya ng Bible, siya lang din. Hindi siya nag-share sa amin. Yun ang nakikita ko sa tatay ko habang lumalaki ako. And then, there is something in my family that ngayon ko lang naintindihan nung nagkaroon ako ng personal relationship sa Panginoon. Ano yon? Kasi nga, nakita ko kung paano naman pinagpala ng Panginoon ang aking mga magulang. Yung may negosyo kami, sa tingin ko okay na yon, makapagtapos kami ng pag-aaral. But suddenly, hindi siya umangat. Biglang bumagsak ng negosyo nang walang dahilan. And then, hanggang sa nagsabi na yung tatay ko na hindi na namin kayo mapag-aral. So, nagiging working student kami. So, fast forward, nung ako ay nandito na sa church at nag-aaral ako ng BBC, doon ko nalaman kung ano ang dahilan. Alam niyo kung bakit? Yung generational curse. Ang bunga ng ginawa ng ating mga kaninunuan, yung ating mga lolo-lola, na hindi natin alam na ang consequence ng kanilang ginagawa ay pati kami apektado. Amen? Naniniwala ba kayo? Lahat ng BBC student alam. So, doon ko nalaman. And talagang nag-i-struggle ako at yung inaalala ko lahat, kaya pala Lord, sa isip ko. Tinanong ko si Pastor, ano po ang pwedeng gawin? Na kasi nga, we are under the curse of God. Sabi niyo ni Pastor, pwede naman maputol tayo. Kasi ikaw mismo na nakakilala ngayon sa Panginoon. Through prayer. Ipanalangin mo kung ano man yung, kasi wala na sila eh. Hindi na naman sila makapagpala. So ikaw na nakakilala sa Diyos, ipanalangin mo lahat ng ginawa nila na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kasi nga, ang witchcraft ang kanilang ginagawa. Ang number one na consequence, you know what is? Poverty. Kaya pala, sa lahat ng nakikita ko na ginagawa ng mga magulang, bakit hindi umaasenso? Kasi yon ang nagiging dahilan. So yun yung pag-usapan natin sa umaga nito. The family blessed by God, when the family, number one, walk in His ways. Sa verse 1 and 2 sinasabi, blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. So, blessed means pinagpala or mapalad. Sa Tagalog version, sinasabi sa verse 1, mapalad kayong lahat ng may takot sa Panginoon na namumuhay sa Kanyang pamamaraan. So, ang masayang kalagayan ng mga gumagalang sa Panginoon at gumagawa sa Kanyang kalooban. Yun ang tinatawag na mapalad. Those who put their trust in the Lord. So, tayong lahat ba ay talagang we put our trust in the Lord? Magsasabi tayo, Amen. But sometimes in our daily lives, we did not do it. Diba? May mga times sa ating buhay, masabi, yes Lord, Amen Lord. But there are times na
ikaw nang gumagawa sa sarili mong desisyon. Hindi ka na nagre-rely kay Lord. Kasi, di ba? Totoo. And then, blessedness, reference is not, first of all, health and wealth, but to the assurance of experience that they live under the guardianship and faithful care of the gracious Lord of life. Amen? Hallelujah. Yung pagiging mapalad mo ay sa anong dahilan? Sa anong dahilan ka nagiging mapalad? Kasi nga, sinasabi na, those who walk in obedience to Him. So, kailangan natin kapatid, hallelujah, that we will walk in obedience to God. Kasi sa ating mga buhay, lalo na hindi ka pa nagkakaroon ng personal na relationship sa Panginoon, hindi mo iniisip yun eh. Hindi ka nag-iisip na, Lord, yung lahat ng gagawin mo, iaalay mo sa Panginoon. Basta gumagawa ka lang. Pag-isip mo sa umaga, mag-pray ka lang, thank you Lord, okay na yun, tapos gawa ka ng Lord. Hindi po ganun ang sinasabi dito na mapalad. And sa first time ko po na tungtong sa bahay ng aking amo bago po ako nag-umpisa ng aming trabaho. First time, unang araw ng aking second employer. Kasi nga, magti-12 years na po ako ngayong June dito sa Hong Kong by the grace of God. And ito po ang aking pangalawang employer, which is magti-10 years na rin ako ngayong June, and I will be going for good. Hallelujah! And then, the first time, kasi nga, sa dami ng narinig ko about my employer, sa dami ng narinig ko, but, ang sinasabi ko sa sarili ko, Lord, kinausap ko siya, Lord, hindi sila ang magtatrabaho. Ako, sabi ko, ako Lord. At ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bagong pamilyang ito, ang pamamahay na ito. Kasi, kung wala ka sa aking buhay, Lord, wala po akong magagawa. Amen. Those who walk in fear to the Lord, or those who walk in obedience to the Lord, kapatid, dapat alam mo kung ano yung mga pangako ng Panginoon. Amen. May pinangahawakan ka ng mga salita ng Panginoon. Kasi, yun yung magiging sandata mo. So, paano ka magkakaroon ng magiging sandata? Paano ka magiging matatag kung wala kang alam sa salita ng Panginoon? Amen? Hallelujah! So, kailangan natin magbasa sa salita ng Panginoon. That is the way also those who walk in obedience to God. Alamin natin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, wala mo tayong magagawa. Di ba? In everything, wala tayong magagawa. Ang ating kalakasan, ang ating pag-iisip, hindi natin yan hawak. Si Lord ang may hawak niya. Amen? Hallelujah. And in every situation, lahat ng pangyayari, daily, minuminuto sa ating buhay, si Lord kaya niyang baguhin. Hindi tayo nakapagpabago ng lahat. But the Lord can make it through our prayers. So, through our relationship to God. Hallelujah. Kasi, kapatid, dapat nating malaman. Ako nga, nung Katoliko pa, nung sa una kong pananampalataya sa mga Katolik, nagbabasa naman ako ng Bible, pero hindi ko siya naintindihan. Sino may kagaya sa akin? Nagbabasa, hindi ibig sabihin na hindi nagbabasa ang mga Katoliko. Nagbabasa, kaya lang hindi naiintindihan. Basta magbabasa lang. Okay na yun. Tapos magsimba, kung sa Bisaya pa, makapangalawa, tapos makasilong na, okay na yun. Okay na, walang ano, pero yung sinasabi ng pare, hindi ko na nakawala. Yan yung experience natin, di ba? So, hallelujah, kawawa tayo. Kasi nga, ang salita ng Panginoon, yun yung sandata natin sa pagkikibaka sa buhay. So mga kapatid, ina-encourage ko kayo na kahit sa kapaguran, hindi tayo dapat hayaan na hindi tayo makapagbasa sa salita ng Panginoon, because that is our weapon in our daily lives, especially sa atin dito na mga katulong sa Hong Kong. Amen? Agree ba kayo? Amen! Hallelujah! Kasi nga, pag gutom ka na, magsasabi ka lang, my life is in you. Ako talaga mahilig akong magkanta. So, what I do kung ako ay nahihirapan, I got to sing. I sing it to the Lord. Kahit na nahihirapan. Kasi nga,
sing praises to the Lord is one of worship also, right? So, ayun ang ginagawa ko. The Lord is my strength, pagkaganyan ako. And then, suddenly, magkakaroon ka ng ibang lakas na hindi mo maintindihan, and it comes only from our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. In Psalm 112 verse 1, sinasabi, "Blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in His commands." Mapalad ang taong may takot at malugod na sumusunod sa kanyang utos. Ang tanong, sumusunod ba tayong lahat? Hindi naman lahat. Pero, ang sabi nga ni Pastor Luklukan, hindi ko yung makalimutan sa paglingkod sa Panginoon, hindi pagalingan. Kung hindi pasunuran. So, dapat tayong maglingkod na sumusunod sa kanyang kalooban, kapatid. At paano mo malalaman yung kalooban ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, even what struggles, even what circumstances na kakaharapin mo, kapatid, huwag kang mabahala. Focus on God, kasi siya lang ang may kakayahan na baguhin ang lahat. Nakipag-argue nga ako sa aking ka-boardmate kasi sabi niya, hindi na yan pagbabago, wala na yung pagbabago. Sabi ko, no, hindi. Tayo, na mga tao, hindi tayo makapagpabago sa tao din. Ngunit may Diyos tayo na siyang nakapagpabago. Example ko ang aking amo, hallelujah. I have a lot of experiences which I want to share with you kasi totoo siya and experience ko. Noong unang buwan ko sa pagtatrabaho ko sa aking employer, na yung pangalawa, itong pangalawa, kasi demanding siya, ganyan. Wala na matapos sa trabaho. Pag ginawa mo yung gagawin niya, may utos na naman siya. Tapos sabi niya, can you do it? O di, paano ka matatapos? Sabi ko, kay Pastor. Kasi si Pastor si Pastor, kaya ang tatay natin dito. And then, Pastor, sabi ko, wala na pa talaga, Pastor. Isang buwan, hindi ko na kaya, Pastor. Sabi naman, hindi na. Sinalens ako ni Pastor. Sabi niya, Day, may Diyos ka. Ang amo mo wala. Sabi niya, why you will not pray for her? Lalo na si among babae. Si amo kong lalaki, walang problema. Why you will not pray for her? So, ang ginawa ko, kasi isa sa mga itinuturo sa atin, ang ating mahal na pastor, lalo na yung mga baguhan dito sa Hong Kong. Sabi ni Pastor sa amin noon, hindi ko makakalimutan na kung meron kayong mga, yung hindi nyo naiintindihan yung mga employer niya, kasi under adjustment pa tayo period. Ang adjustment period po, 3 months to 1 year. Hanggang ngayon nga, nag-a-adjust pa Diba? So, ang ginawa ko, ang sabi ni Pastor, ipag-pray nyo yung mga damit ng amo nyo, yung pagpaplansya nyo, ipag-pray nyo, yung mga higaan nyo. Ginawa ko yung lahat. Pati mga baso, pati mga kasi nga, walang imposible sa Panginoon. Diba? Diba na nakapagbago ko, ginawa ko. Wow, praise the Lord! Nagbago ang aking amo! Hindi na siya pala utos. Hindi na siya demanding. Kung mag-utos na siya sa akin, sabihin ko, Madam, tapusin ko muna ito, mamaya lang siya. Okay, maganyan na siya. And then the next month, bumalik ulit. Bumalik ulit yung pagiging demanding niya. So, anong ginawa ko? Binaliktad ko ang aking prayer. Lord, ako ang baguhin mo para sa aking amo. Amen? Kasi, yung prayer na yun, doon ka magtatagumpay. Hindi dahil nagsisikap ka na para maano mo sila, ma-please mo sila. No. But, para ma-please ang Panginoon sa buhay mo. Kasi ang sinasabi ko sa sarili ko, Lord, I am not serving people, but I am serving you as a God. I serve you as a God. Kasi ang Panginoon, kapatid, so hindi sa lahat ng bagay, magsiself-pity tayo. Kasi meron tayong Diyos, di ba? Ang Diyos ang makapagpabago sa mga tao, hindi tayo. All we have to do is sumunod sa kalooban ng Panginoon. To have fear in our Lord Jesus Christ. Sabi din sa Psalm 111:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, di ba? Ang pagkaroon ng takot sa Panginoon, ito yung unang magkakaroon tayo ng wisdom kasi hindi yung wisdom into this world kasi foolishness yun Pero yung wisdom na galing, yung takot na galing sa Panginoon, iba yun kapatid. Hindi mo talaga maintindihan kasi nga kung
anong meron ang Panginoong Hesus, magkakaroon tayo, magkakaroon ka ng habag. Kasi kahit na anong narinig ko sa amo ko noon na ganyan siya, hindi ko kayang anuhin na, kasi ganyan siya, hindi. Meron akong habag sa kanya. Magpag-pray ako sa sarili ko na, Lord, kawawa naman siya kasi nga, hindi kanya kilala. But I'm trying my best na may pakita ko kung sino ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kasi tayo dapat ang magiging salt and light sa pamamahay ng ating Amen. Amen? Hindi naman talagang pagiging religyoso. But yung sinasabi nga na yung takot at pagsunod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Ang pagsunod ay nagre-resulta sa pag-alam sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Yan ang sabi ni Crystal McDowell. Si Crystal McDowell ay patay na po siya kasi pinatay siya. But I like, nagustuhan ko yung sinabi niya na obedience results in knowing God's will for our lives and walking His ways, in His presence. Kasi nga, hanggat hindi ka sumusunod sa Panginoon, hanggat nananatili ka kung ano yung gusto mo lang gawin, you will not succeed, mga kapatid. Because our success in life, the blessings na matatanggap natin is only comes from God. Hindi sa ating sariling kakayahan at sa ating sariling pag-iisip. Amen? Hallelujah! At sinasabi din na when you walk in obedience to God, don't be surprised by the miracles of God. Amen! Hallelujah! Hindi tayo masa-surprise pag may mga milagrong darating. Yung nangyari sa amo ko, milagro ba yun? Of course! Milagro yun! Kasi hindi ako nagpapabago sa Kanya, kundi si Lord lang. There are a lot of times in our lives na para bang wala nang anong tawag dito? Sa tingin natin, wala nang pag-asa. Kapatid, hindi dapat tayo ganyan. Kasi meron tayong Diyos na mapagsusumbungan natin sa lahat ng ating mga pagsubok sa buhay. Especially tayo na nandito tayo sa Hong Kong. Tayong naninilbihan sa mga employer na minsan ay hot, minsan ay cold. Hindi mo malalaman kung ano ang gusto nila kahit binigay mo na ang best, but still it's not enough. Kasi nga, wala silang Diyos. I praise and thanks the Lord kasi nga, ang aking among lalaki, Katoliko siya kasi Italiano siya eh. Yung amo kong babae is Taiwanese, so Chinese siya. And then, ang kaibahan, kasi nga, one time, habang nag-uusap kami, kasi open naman siya sa akin, sinasabi niya sa akin na about sa Panginoong Hesus. So, Katoliko siya, Kristiyano ko, born again ko. Sabi ko kay Sir, Sir, bakit ka maraming crucifix? Kasi anti-collector siya. Ang dami niyang crucifix, mapag-gold, mapakahoy, mapasilver, lahat ng klaseng crucifix nandiyan sa kanya. Ang sabi niya, hindi, di ba yan yung kay Jesus Christ? Sabi niya, kilala lang niya si Jesus Christ. But hindi niya in-accept na Jesus Christ is our Savior. And then, nung one time na sinabi na niya sa akin na, Julian, Jesus Christ is only a model, right? Nasaktan talaga ako, mga kapatid. I was very hurt sa kanyang sinasabi. So, habang naghuhugas ako ng pinggan, kasi pumasok si Sir doon sa room niya, doon sa sala. Iniisip ko, Lord, bakit gano'n? Sabi ko, Katoliko naman siya, pero hindi niya naiintindihan kung sino si Kristo sa buhay niya. So, talagang nangusap sa akin yung Holy Spirit. Alam niyo kung anong sinasabi, sabihin mo sa Kanya, totoo. Parang yung dibdib ko, yung kaba na tug-tug-tug-tug, sabihin mo sa Kanya. Tapos nandoon yung pag-aalinlangan mo, yung takot mo kasi amo siya eh. Ano kayang sasabihin niya sa akin pag ano? Nandoon yun ba? Kasi nga, hindi niya hayaan na i-share mo yung salita ng Panginoon. Hindi niya i-allow yun. So what I did, pumasok siya ulit sa kusina, sabi ko sa kanya, Sir, bakit mo sinabi na modelo lang si Kristo? Hindi mo ba alam? Siya lang ang tanging
nagligtas sa atin. Kaya nga siya namatay sa krus eh. Kaya nga siya nandyan sa krus eh. Dahil sa ating mga kasalanan. Why you say that he is only a model? Sabi niya, Julie, don't take it seriously. Sabi niya sa akin, don't take it seriously, Julie. Enough. Sabi ko, kasi parang tutulo na yung loob ko. Nasaktan talaga ako mga kapatid. And then, kuha ko ng cellphone, dali-dali ako tawag kay Pastor. Sabi ko, ito yung sinabi ko sa amo ko kasi nasaktan talaga ko sa sinabi niya, Pastor, na model lang sa kanya si Cristo. Pastor, sabi naman, Pastor, dahil tama na yun. Hayaan mo na lang na mag-work yung sinabi mo sa puso niya. Sabi ko, I don't care, Pastor, kahit i-terminate niya ako ngayong araw na ito, I don't care. Basta nasabi ko yung gusto kong sabihin sa kanya. Kasi kung ikaw ay sumunod kung ano ang conviction sa iyo ng Holy Spirit, there is peace, mga kapatid. There is katagumpayan. Dahil sinunod mo ang kalooban ng Panginoon. There are times sa ating buhay na akala lang natin, ay konsensya lang yun ang nasasabi. Conscience is part of the Holy Spirit. So, dapat makinig ka, dapat sundin mo. Kasi pag sinunod mo yun, meron kang kapayapaan, kapatid. Para bang naging natagumpay ka sa isang labanan. Kasi labanan yun ng evil at ng good, di ba? So, yun ang simula nung araw na yun, open na kami ni Sir na mag-share about sa salita ng Panginoon. And then there is one time, sabi ko sa kanya habang nanigarilyo siya, Sir, alam mo ba na yung meaning ng rainbow? Sabi ko sa kanya, sabi niya, yeah, Julie, what is that? Just rainbow, like right after the rain and then there's a rainbow. No. Did you know that the rainbow is the covenant of Noah and the Lord? Sabi ko sa kanya, really? Sabi ko, yes. I know something from you today. Sabi niya. So, pumasok siya sa loob ng kwarto niya. May kinuha siya sa bag niya. Binigyan niya ako ng 500 credits. It's a true experience. Talagang hindi ko makapaniwala. Sabi ko, sir, para saan to? Sabi niya, kasi meron akong bagong nalaman sa iyo. Na may nalaman pa siya at meron din siyang conviction sa puso niya. Amen? Hallelujah! Napakabuti na Panginoon. Very excited po. Yun pang, pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, yung pang feeling mo na hindi naman sa nagmamalaki na it's not about you. Of course, it is not about you, but it is about our Lord Jesus Christ. At simula nung talagang kada umaga, hindi naman ako nag-exit, but I'd like to share kung lalo na kung ano yung mga preaching ni Pastor nung Sabado, ano ko sa kanya sa linggo, kasi pag linggo, mag-duty na ako, di ba? And then, magsisimba na siya. Sabi niya, Junine, I go to the church today, okay? I'm finished. Sabi niya gano'n sa akin. So, nagre-reflect siya kung ano. Kasi nga, dapat tayo ang ilaw at asin sa pamamahay ng ating mga employer, hindi ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi ko walang katumbas ang pasasalamat ko sa ginawa ng Panginoon. Despite sa hardship ng work, sa pamamahay ng aking proyek, puro thrilling but excited also. Excitement, puro excitement. Hallelujah! Kilala niyo to? Hallelujah! Ano sabi ni Pastor? Galangutin natin mga kalimutan, kapatid! If you take care the things of God, He will take care the things of yours. Totoo yan! Yan natin sa ating buhay. Hindi lang yan sinasabi ni Pastor. Ngunit kung ginagawa mo at nag-take heed ka sa lahat ng sinasabi ni Pastor, mga kapatid, you will do well. Because yun yung gustong iparating ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. Gusto niyang iparating kung ano talaga ang kalooban niya sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon. And then, number 2 na tayo. Hallelujah! When the family blessed by God, ano yung magiging kung pinagpala ng Panginoon ang ating pamilya? We have, number 2, deep satisfaction. Hallelujah! In verses 3 and 4, it says, your wife will be a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. Amen? Hallelujah!
ang asawa daw, your wife, ang sinasabi dito sa aking nabasang komentaryo, yung asawa daw na is magiging faithful siya sa kanyang husband at magiging fruitful. Ang sinasabi nila din na isang term na fruitful is yung maraming anak. But sa ating mga mananampalataya, kasi tinatawag na yung wife dito is symbol of fruitfulness. Being fruitful refers to multiplying descendants. And then sa ating mga mananampalataya, hindi lamang sa pagkakaroon ng maraming anak, parte na yon. And then, yung pagkakaroon mo ng desire ng mga anong tawag dito? Desire na ibahagi yung nalalaman mo patungkol sa Panginoon, kung gaano siya sa kabuti sa buhay mo. Example dito, ang example natin is si Joseph. Sa Genesis 49, verse 22, it says, Joseph is a fruitful vine by a fountain. Each branches run over the wall. This is the time that Jacob gave blessings to his sons, and Joseph received the greatest blessings of the 12 sons. Si Joseph ang naka-receive na sa higit na blessings sa mga anak ni Jacob. Alam niyo ba yung buhay ni Joseph, di ba? Yes. Na despite sa kanyang paghihirap sa kanyang amo, sa Egypt, si Potiphar, nagiging fruitful si Joseph sa pamamahay ng kanyang employer. Ganon din tayo dapat, mga kapatid. Huwag nating hayaan na hindi tayo magiging fruitful sa pamamahay ng ating employer. Despite sa ating pagsisikap, kung hindi si Lord ang nagiging sentro nito, we will not be fruitful. Yes. Yan yung pinaka doon. So sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangan ibigay natin yung the best. Hindi lamang na, pupunta ko sa church kasi Saturday or Sunday na kailangan kong magsimba. And then after that, paglabas mo dyan, iba na yung nasa isip mo, ganyan na. When we have our choice. But ito lang ang masasabi ko, mga kapatid. Hindi po tayo magiging mabunga kung wala ang Panginoon, kung hindi tayo nagiging totoo sa ating Panginoon Jesus. Kasi hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang mundo. Amen? Dito ikaw ay banal, paglabas mo ikaw ay hallelujah. Amen, hallelujah. Fruitfulness daw is a source of deep satisfaction. Yung title na, yung natin, deep satisfaction. It is an indication that you have gotten things right to God. Ginawa mo yung mga bagay na right sa harap ng ating Panginoon. It's the fulfillment of purpose. God's purpose for man. So, magkakaroon tayo ng deep satisfaction sa ating buhay kung ginawa natin yung mga bagay, lalo na patungkol sa ating Panginoon. At sinasabi na children, your children will be like olive shoots around your table. Kasi nga, as this reminds of His generosity, the imagery of festing and growth and togetherness. Kasi yung ating mga anak, ay syempre lalaki din sila, but as you walk in our Lord Jesus Christ, tayo ng mga magulang, na ipakita natin kung paano tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ganon din ang gagawin ng ating mga anak, which is magiging olive shoot sila, dadami, magbubunga, pati ang kanilang mga anak, ganon din. So napaka-importante na tayo mga magulang ang magiging salamin kung paano tayo maglingkod sa ating Panginoon. It doesn't mean kung dalaga ka o may asawa ka, no. Sa atin yun, kanya-kanya tayo mga kapatid, but dapat tayo magiging salamin because ako ang nagiging unang Kristiyano sa aming pamilya at nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa aking buhay. Sumunod po ang aking kapatid na babae at ganoon din ang aking kapatid na lalaki kasama ang kanyang buong pamilya. Alam niyo, ang aking kasawa, it takes 7 years bago siya tumanggap sa Panginoon. And I praise and thanks the Lord kasi nga
hindi ko pwedeng ipilit kung ano yung ano ko eh. Hinayaan ko lang siya. Ang sabi sa akin ni Pastor, lalo na sa may mga asawa dito, ang sabi na sa akin ni Pastor, Day, hayaan mo lang siya, huwag mong ipilit, huwag mo siyang sakalin, hayaan mo siya. Do it in prayer, sabi ni Pastor, ipanalangin mo, si Lord na ang bahala. And mga kapatid, it takes 7 years. And ng 7 years na yon, hindi ko makakalimutan kasi birthday niya. May invite ako ng pastor, sabi ko, pwede nyo bang pumunta sa bahay kasi nga birthday ng asawa ko, ganito, ganyan. Tapos nag-video call lang kami. Ang sabi niya, nung tumayo siya, ngayong araw na ito, tinanggap ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hindi ko talaga maano yung iyak ko ba? Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi hindi ako nahihirapan na, yes, sa prayer, I'm struggling. Pero nung time na yun, siya mismo, parang yung nararamdaman niya yung pagkilos kasi nakikita niya kung anong kaibahan na nangyari sa akin kasi nagger kasi ako noon. At nakita ni Lord, hindi nakita ng asawa ko kung paano ako binago ng Panginoon. And then that time, lalo na sa pagbibigay ng ating ikapo sa Panginoon, hindi ako naghihirapan na magsabi sa asawa ko kasi siya mismo, kasi lahat, wala akong yung tinatago sa asawa ko. Lahat ng binibigay ko, ng binigyan ko, nanay ko, sinasabi ko sa kanya. Sinasabi ko, ganito, pang tawagan ako. Tapos sabi ko, pang ito, nagbigay ako sa church, ganito, ganito. Sabi niya, okay lang. Hindi siya nakikialam sa akin. And then, nung nakita naman niya kung paano ba kami pinagpala ng Panginoon, sumunod din siya. So, napakabuti ng Panginoon kasi nga hindi tayo mahihirapan na sa ating, lalo na sa ating pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, si Lord na kasi ang bahala para sa kanila. Amen? At lalo na, since 2013 na aking pagpunta dito, ngayon meron na po akong 5 apo. Wow! Yan po ang bunga. Isa sa mga bunga ng pagpapala ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Hallelujah! Kung kayo ngayon, 2 ang anak niyo, pag-uwi niyo, marami na kayo. Pagpalain kayo ng Panginoon. But you know what? Meron akong kwento niya. Kasi ganito yun. Nung pagpunta ko dito sa Hong Kong, 3 lang ang anak ko. Puro babae ang anak ko. I was expected na magiging okay sila. Yung mag-aaral sila ng mabuti, pero kabaliktaran. Sino may mga anak dito? Kasi nga, ang expect ko mag-aaral talaga yung anak ko. Kasi nga, lahat sila may takot talaga sa akin. Kasi nga, napaka-ganyan ko sa bibig ko noon. Sa asawa ko, okay lang. Wala silang takot sa tatay nila. Pero nung umalis ako sa bahay namin, para sila nakawala sa hawla. Hindi nakatapos yung pangalay ko. Kasi nga, nabuti siya. So, napakasakit bilang isang ina. Ang iniisip ko, Lord, bakit I was already Christian that time. Kasi hindi ibig sabihin na Kristiyano kapatid, Kristiyano ka, walang mga pagsubok, meron. But ang importante, we have Christ in our lives. Tapos nung time na yon, sabi ko sa asawa ko kasi tinago niya, bakit mo tinago sa akin? Sabi niya, ayoko kasing masaktan ka kasi nga, alam ko, nagtatrabaho ka dyan, nahihirapan ka, pero yung anak natin, tapos yung pangalawa kong anak, sumasama sa mga barkada niya, hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Yung bunso ko na lang ang nag-aaral. But I praise and thanks the Lord. Bakit? Hindi naman kinabukasan okay na. No. It takes how many years hanggang sa nagkaroon siya ng 2 anak nung time na yon. Sabi ko, nahihirapan ako na, sabi ni Madam sa akin, kinakausap niya ko dahil, sabi niya, kahit ano bang gawin mo, kahit nasa tabi ka ng anak mo, wala kang kusang nandun ka sa Pilipinas, kung yun ang landas na tatahakin ng anak mo, kung yun ang choice niya, wala kang magagawa. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Sabi niya, pray harder to the Lord. Offer them to the Lord. Kasi nga, kung sa tingin mo, tapos na, no, hindi pa tapos si Lord. Sabi niya, hindi pa tapos si Lord. So, nung umuwi ako last 2020, I think, kinasal siya.
inasal na ang aking panganay na anak. Wow, praise God. And then sila na mag-asawa ay they are serving also in their church kasi ang anak ko na panganay, isa siya sa mga media ministry. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga hindi naging baliwala ang panalangin ko. Minsan hindi ko na ipanalangin kasi parang pero hindi nakakalimutan ni Lord ang ating mga panalangin, mga kapatid. Isa sa mga bunga na yun. Isa ang mga bunga yun na hindi ko makakalimutan. At yung pangalawa kong anak, napasaway, nagiging okay na siya ngayon. And I praise and thanks the Lord kasi napakabuti niya despite sa mga ginawa ng kaaway sa aking buhay. Despite of that circumstances, sinamahan ako ni Lord na harapin ang mga pagsubok na yun. Amen? Hallelujah! Sabi ni, yan yung olive shoes, diba? Ito sabi ni David sa Psalm 52:8, I am like an olive tree flourishing in the house of God. I trust in God's unfailing love. Para daw siyang isang tree, alam niyo yung tree in the yung nasa ilog na kahit anuman ang hindi malalagas yung mga dahon. Kasi nga nasa matibay siya na pundasyon sa ating Panginoon. Trust in God's unfailing love. Amen? Hallelujah. At sabi ni Nancy Wilson, contentment is a deep satisfaction with the will of God. Yes. Hindi mo ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka magkakaroon ng contentment kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi nga, contentment is the ability to stay satisfied with God's will in all circumstances. Kahit anumang mga pagsubok, kapatid, trust in the Lord, be content kung ano ka, hindi ka dapat kailangan gawin ko to. Halimbawa, kung may problema kayo na sa pamilya, especially financial, huwag kang pupunta sa bangko. I praise and thanks to the Lord because of Pastor. Hindi ko naranasan na yung umutang sa bangko. For 100 years in Hong Kong. Kasi palagi yung paalala ni Pastor sa amin, huwag kayong umutang sa bangko. Maging kontento kayo sa sahod nyo. Hindi ko talaga makakalimutan, kapatid. Kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi mo mararamdaman yung sinasabing contentment sa buhay. And, meron akong utang na ito, sa amo ko na rin. Nagkaroon ako ng utang dito sa Hong Kong, pero hindi sa bangko, sa aking employer. Kasi, narinig ng amo kong lalaki na nangungupahan lang kami sa Pilipinas. May lupa kami, pero wala pang bahay. May bahay kami noon, pero hindi naman namin ng lupa, so hindi pa rin namin. So, narinig niya na, Julian, nangungupahan lang pala kayo, sabi ko, sir, sabi ko, plano naman kami ng asawa ko, sir, na patayuan namin ng bahay. Pero muna kami, mag-ipon. Sabi niya, why you did not tell me? I can help you. Na-shock ako, sabi ko, napaisip ako, paano ako tutulungan, sir? So, hallelujah, praise the Lord. And then, hindi ko na sasabihin yung word. Okay? So, hanggang sabi niya, tell me how much and I will give you. Sabi ko gano'n, sir, hindi ko alam kung magkano yung ganitong bahay. Sabi niya sa akin, wag ka nang, kung magpatayo ka ng bahay, wag na yung pagka next year, naman yung na dapat cement, sabi niya. Kasi nga, alam niya na may bagyo sa Pilipinas, di ba? So, yun ang sabi niya, dapat maging matibay daw. So, pinahiraman ko ng amo kong lalaki, and then sabi ko sa kanya, sige sir, sabi ko, Lord, salamat talaga, Lord. So, pinatayo ko ng bahay sa Pilipinas, and then, ang pabayad, sabi ko sa amo kong lalaki, sir, babayaran na lang kita buwan-buwan, sabi ko sa kanya. Bibigyan kita ng 2,000 every month. Sabi niya, no, just give me 500 every month. Sabi ko, paano ba ako? Tapos babayad ng 500 every month lang. Sabi niya, it's okay, Julian. So, kung ano man yung sinabi ko sa kanya, tinupad ko. Sabi ko, binibigay ko sa kanya ng 2,000 every month kasi napatayo na yung bahay ko. Kada sahod ko, yung pagka next month, nagbigay ako ng 2,000. Ang sabi niya sa akin, Julene, keep it, sabi niya. Sabi ko, sir, I will pay. Kasi nga, may utang ako sa'yo, di ba? Dapat magbayad ako kaya sabi niya, keep it. Hanggang sa
Pangalawa, pangatlong beses, sabihin niya sa akin, keep it. So nagtanong ako ngayon, sabi ko, sir, bakit mo hindi tinatanggap yung bayad ko sa iyo? Sabi niya sa akin, did you not dream that your house is my gift for you? Hallelujah, praise the Lord. Sino nakakagawa nun? Dahil ba nagtatrabaho ako lang? No. Because of the Lord Jesus Christ, ang katapatan ng Panginoon sa ating buhay, hindi talaga mapapantayan, kapatid. Magkakaroon ka talaga ng deep satisfaction kasi yung mga imposibleng mga bagay na inaakala in your dreams only, but no, in the Lord Jesus Christ, magkakaroon talaga ng dream come true. If you walk in the will of God. Amen? Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. So hanggang ngayon, talagang pag-uwi ako sa bahay nung one time na kinausap ako ng aking classmate, sabi niya, oh, may bahay ka na pala, buti naman. Ang sabi ko, hindi yan akin. Biyaya ng ni Lord. Sabi naman ng nanay ko, pag magtanong yung relatives namin, sabi naman ng nanay ko, hindi daw yan sa kanya. Sa kay Lord daw yan galing. Pero totoo. Totoo yun. Hindi ko may pagmamalaki. It is a blessing from God. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sabi ni David Platt, there is indescribable joy, deep satisfaction, and eternal purpose in dying ourselves and living for Christ. Diba? Kung hindi tayo nagpapadala sa ating sarili, iniisip natin na kasi ang ating Diyos, ang Panginoong Jesus mahabagin, maunawain. Tapos nagpapatawad siya kahit ano man ang ginawa sa kanya. Kasi dapat yun tayo mga pagkapatid, dying ourselves and living in Christ. Kahit ano man ang mga ginawa ng amo kong babae na minsan hindi ko nagustuhan, hindi ibig sabihin na talo ako, may Diyos ako. Amen. All I have to do is pray for her. Sabihin ko lang sa kanya, Lord, kabagan mo si Madam, kabagan mo si Madam. And then, iba yung mararamdaman mo, kapatid, na yun nga sinasabi niya na indescribable joy and deep satisfaction if you do the will of God. Amen? Hallelujah. And kasi nga, you will not striving more but trusting in Jesus Christ alone. Amen? Hallelujah. May isa pang word na sinasabi ni Pastor na inuulit niya palagi pag siya ay nag-ipresito. Like this. God is most glorified when we are satisfied. Amen? Totoo yun mga kapatid. Kung tayo ay satisfied, God is most glorified in our lives. Amen? Hallelujah. And number 3 na tayo. And the family blessed by God have a secure relationship. Hallelujah. May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. Peace be on Israel. Nakumpleto ang saklaw ng tunay na pagpapala, walang patid na kasaganaan sa sa relasyon natin sa ating Panginoon. So, sa aking buhay asawa, sinasabi ko na nagkaroon kami ng secure relationship kasi alam naman natin na pag LDR, maraming naliligaw. Amen? Hallelujah. Maraming naliligaw. But I praise and thanks the Lord. Kasi nga, kung ang ating Panginoon ang sentro sa ating relasyon, mga kapatid, walang problema. Our relationship is secure because that is the promise of our Lord Jesus Christ. Iingatan niya tayo. Hindi lang tayo, pati ang ating relasyon sa ating asawa. Mga asawa. Sino may mga asawa dito? Marami kayo? Marami kayo? Marami din ang single. So kayong mga may single, kayong mga single, kung wala pa kayong asawa, dapat magtapat kayo sa Panginoon. Kasi nga, yung wala pang mga, lalo na yung wala pang mga syota, ipag-pray nyo kayo. Huwag kayong basta-basta na sungkap lang dyan. Kasi, hindi, ang ating magiging asawa, hindi lang bibili
sabi nga ni Pastor, dapat imbestigahan nyo, baka meron niyang something. So, be careful. Kasi nga, ang ating relasyon, kung nagiging tapat tayo sa ating relasyon sa Panginoon, ganun din ang gagawin mo sa ating pag-ibig. Hindi po ako nagkakaroon ng problema sa aking asawa. I praise and thanks of the Lord. Because, kasi nga, yes, malaki talaga. Ano siya, hindi naman siya malaki po, hindi din siya showy. But, yun lang yung kung tatawag ako sa kanya, yun lang tayo na mag-usap kami. Pero pag wala, hindi din siya nag-hi, hindi siya gano'n na klaseng lalaki. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi hindi siya kagaya ng iba na sumakabilang bahay niya. Amen? And then, ang kabutihan din is, sinasabi ko sa kanya, kasi ang sinasabi niya sa akin, ganito, Mang, nung pumunta ka dyan sa abroad, nagtiwala ako sa iyo. Depende na yun sa iyo kung sirain mo yung pagtitiwala. Ganon din ako. Ikaw nagtiwala ka sa akin na nandito ako, na nasa akin din yun kung sisirain ko yung pagtitiwala. So mga kapatid, ang katapatan natin sa Panginoon, huwag ka nang, yes, it's true, huwag ka nang mag-isip pa ng focus on God. Kasi nga, siya naman ang bahala sa lahat, di ba? Amen. Praise the Lord. Sabi ni Rick Warren, real security can only be found in that which can never take it from you. Saan daw? Your relationship with God. Sa ating Panginoon, yun ang totoong real security, our relationship. Because hindi yun makukuha ng iba, cannot be taken from you. At sa Kanya lamang natin matatagpuan ang security na yon. Put your relationship with God first, and God will take care of the rest. Hallelujah! Ang sabi dito sa, bago muna yan, yung ang anak ko ay nagkaroon siya ng, ang tawag dito, hindi pa sila ikinasal. Magkaganyan yung anak ko na, bakit yung, kasi as bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, gusto natin sumunod sa Panginoon, diba? Alam natin na pag hindi naman sila mag-asawa kasi hindi pa sila kinasal, hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon na magsama kayo na walang kasal. Ang gusto ko na ipakasal sila. But I praise and thanks the Lord kasi nga naging susi din yun. Buti na lang hindi ko pa sila pinakasal kasi nananakit yung lalaki. Inano niya yung anak ko, sinaktan yung anak ko, and better that time, I have not decided. Kasi ako yung nagpupurso na ipapakasal sila. So hindi nagiging secure yung relationship nilang dalawa, binasag ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na pati ako ay problema din kung nagkatuluyan silang dalawa. Kasi saan ba papunta ang aking anak? Sa akin din, di ba? So I praise and thanks the Lord. Kaya nga mga kapatid, sabi dito ni Charles Stanley, there is only one secure foundation, a genuine deep relationship with Jesus Christ, which will carry you through all the turmoil, no matter what storms are raging all around you. You'll stand firm if you stand on His love. Amen? Sabi nga sa kanta, be still and know that I am God. Sabi din sa Psalm 91, I like this song, yung magsabi, kanayin ko na lang, I will dwell in the secret place of the Most High. I will stay in the shadow of your wings. For Lord, you are my refuge, my tower of strength. My hope is in you. Secure I stand. You will deliver me. Your truth will be my shield.
have been called into relationship with our eternal family, God's family, which we are all part of. So we might experience, the Lord's covenant of healing, belonging, and redemption together in Him. Hallelujah. So the family blessed by God when we walk in His ways, and the family have deep satisfaction and secure relationship. Amen? Hallelujah. So tayo po ay tumayo. Glory be to God sa araw na ito. Hallelujah. Napakabuti mo, pagkakasan mo. Mga kapatid, gusto ko pong magbigay ng hamon. Kung ito po ang unang pagkakataon mo na makadalo sa gawain ito, and as you hear the word of God today, nagkaroon ka ng conviction sa iyong puso. Hinahamon kita, kapatid, hallelujah. Kung putol man ang ugnayan mo sa Panginoon, nais kita dalhin sa presensya ng Panginoon. Ibalik yung relasyon mo sa ating Panginoon Jesus, na upang magkaroon kapatid ng pagpapala na nagagalit lang sa Panginoon, ng pagpapalang iyon, Panginoon, yung pagpapalang iyon, kapatid, hallelujah, ay ikaw ay susunod sa Kanya. You will walk in His ways, and you have deep satisfaction sa iyong buhay and a secure relationship. Hallelujah. Hinahamon kita, kapatid, na kung yun ang nais mo sa umagang ito, na isuko ang buhay mo sa Panginoon, I just want you to lift up your hands. Saan ka man, kung ikaw man ay nahihirapan, lalo na sa iyong employer, lalo na sa iyong pamilya, itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid, at ipag-pray kita. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for that hand. Thank you for that hand. Ikaw na sa unang pagkakataon ay ikinumbit ka ng Holy Spirit sa mga narinig mo sa umagang ito. Kapatid, sumunod ka sa aking panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na maintindihan at makilala ka sa aking buhay, Lord God. Na maliban na wala ka sa aking buhay, Lord, ay wala po akong magagawa. Nang nais ko, Lord, na isuko muli ang aking buhay, ang aking pamilya sa iyo, Panginoon. At ang dalangin ko, Lord God, hallelujah, turuan mo ako, Panginoon, hallelujah, na lumakad na aayon sa iyong kalooban, Lord. Upang, Lord, hallelujah, magkakaroon ako ng deep satisfaction and secure relationship, Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, we thank you and we glorify you for what you have done today. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, na ang salita mo sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, ay hindi lamang hanggang dito, Lord. Ngunit babaunin namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. And Lord, ikaw ang higit, hallelujah, higit, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon, kung ano at sino kami, Panginoon. Kung ano ang aming kakayahan, Panginoon. And Lord, without you, Lord, everything, our family, our plans, our works will be in vain, Lord God. At dalangin ko nga po, Panginoon, hallelujah, na sa aming lahat, Panginoon, tanging sa iyo lamang kami aasa at lalakad, Panginoon, dahil